presence ni God, ng love, power na pagiging talagang andiyan sa ating kalagitnaan. Amen. Kaya naman, andun yung ka na nararanasan natin. Amen. At naniniwala ko ngayon, excited na kayo. Marinig yung napakagandang inihain na salita ng Diyos para sa atin. Because the Word of God is our faith, our weapon, our strength. Kaya excited na tayo yung revelasyon na ibibigay sa atin ni Lord. Amen. Pero bago yan, tuloy ng Sister Bible declaration. Yes. Hawakan po natin ang ating mga Biblia. Jesus. Sabay-sabay po natin deklara. This is my Bible. I am what it says I am. I am what it says I am. I have what it says I have. I have what it says I have. I can do what it says I can do what it says I I can do. Today, I will be taught the Word of God. I will be taught with the Word of God. I boldly confess. My mind is alert. mind is alert. My heart is receptive. My heart is receptive. I'll never be the same. I'll never be the same. Never. Never. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige ako na. Praise God. Handa na po ba tayo? Amen. Excited po ba tayo? Excited po ba tayo? Amen. Dapat tayong laging ma-excite. Amen. Alam niyo po, yung pag nakakatanggap tayo ng regalo, di ba, excited tayo na ma-reveal kung ano yung laman ng regalong yun. Sa atin sa oras na ito. Ko na po ang lingkod ng Diyos, walang iba kundi si Pastor Marlon. Pakakpakan po natin ang ating Panginoon. Oops. Dali ah. Teka. Sandali ah. Teka. Ayaw. Yan. Hindi nagpa-function yun. Hindi, nagpa-function siya. Yung kanina? Oo, okay na siya. Dali ah. Source. Ito lang siya. Dali po ah. Okay. Yun. Inaantay po natin yung pag-aayos ng na meron na daw po. Amen.
Hallelujah. God be all the glory. Amen. Kanina na-prepare na po ni Doc Marlon eh. Okay. Okay. Praise the Lord. Okay. Wala yung aking mic. Ako lahat na sabutahin ng kaaway, ginagawa, no? Okay. Sige lang. Amen. Ha? Oo nga eh. Sige. Okay. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko. Tayo po yung mananalangin sa Panginoon. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat muli, sa ngalan ng Panginoong Yesus, nagpapasalamat kami, O Diyos, sa iyong kahangahangang mga gawa. At naniniwala kami, Panginoon, na meron kang magandang gagawin sa aming kalagitnaan ngayon. And Father, we pray, open our hearts, open our minds, and let us, Lord God, understand the revelation of your word. And we ask you right now in the name of Jesus that, Lord, we will have the spirit of insight and revelation, and we will walk, O Lord God, in understanding to fulfill your destiny for us. Kaya po, Panginoon, naniniwala ako, Panginoon, anuman yung bagyo na dumaan sa aming kalagitnaan, hindi kami matitinag. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. And everybody that believes, say amen. Okay, palakpakan ho natin ng malakas ang Panginoon. Okay. Hindi ko alam kung malabo ba yung aking salamin or ano. Anyway, pero kita ko pa rin ang inyong mga magagandang mga muka. Sabihin mo nga sa katabi mo, maganda ka pa rin, kapatid. Teka muna, yung guwapo, wag mo sasabihin maganda, ha? Maganda na nagkakaintindihan tayo. Okay. Praise the Lord. Okay, this past few weeks, or should I say months, grabe po ang pinagdaanan nating lahat. Hello? Makikita natin yan, makikita natin yan sa mga post nila sa social media, at minsan hindi lang sa social media, kundi maging sa personal, makikita natin yung kapatid natin na talagang grabe yung pressure na pinagdadaanan, sa mukha pa lang, sa pagsasalita pa lang, alam mo na. Whether we like it or not, nawawalan tayo ng kapayapaan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, payapa ka pa ba? Ayun, magandang tanong yan. The reason why I'm asking you, or I'm telling you to ask your friend right now, kasi maganda na yung kapatid mo sa Panginoon, alam mo yung kanyang kalalagayan. Makasagot po kayo ng amen. Maganda na alam ko yung kalagayan ninyo. Bilang inyo pong pastor, mas maganda po na alam ko yung katotohanan tungkol sa inyo para na ipapanalangin ko kayo. Amen? Well, the truth of the matter is we will not be able to help you the way you deserve to be helped unless you tell us the truth. Amen? English po yun. Hello. Okay. Amen. At ngayon pong umaga, mga kapatid, ay nais ko pong sundan yung mensahe na atin pong napakinggan last week. Ano yung title po noon? Peace, be still. Okay? Napakahalaga ng peace. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, rest in peace. Oy, teka muna. Wala hong masama dyan sa word na yan. Ang problema kasi sa atin, binibigyan natin ng negative connotation. Walang masamang mag-rest. At kung magre-rest ka, dapat may peace. Pero mo, nagre-rest kang naturingan tapos aligaga ka pa rin, hindi resting in peace yan. Hello, may kausap pa ba ako? Sabihin mo ulit sa katabi mo, rest in peace. Okay. Lahat tayo na kay Kristo na. And because we are in Jesus, we will have rest. We can have rest. Makasagot ba kayo ng amen? Praise God. So, alam niyo po, hindi ko kailangan i-update kayo sa mga balita. For sure, alam ko, updated kayo. And everywhere we go, people are restless. And as a result of being restless, they have no peace. Peace meron, pero peace. Amen. Mahirap mawala ng peace. Alam niyo po, kapag mawalan tayo ng peace, lahat yan sunod-sunod.
mo, kapag nawala na yung joy mo, ang kasunod niyan, fear. Sabi mo nga sa tabi mo, kapatid, takot ka ba? Wala pong pinakatakutan ba? Okay. Ay. Okay. Praise God. So, kahit magbarilan pa sa harap ko yun. Sa dyan, ang wapo talaga naman. Hanep, ano? Praise God. Now, kung alamin po ninyo yung aking nararamdaman dito po sa sitwasyon na atin pong pinagdaraanan, whether you like it or not, I really don't want to talk about it. Kasi I have problems of my own. Meron akong sarili kong problema na hanggang sa ngayon, kinakailangan kong bigyan ng solusyon. Pero sa totoo lang, aligaga talaga ako. At kapag aligaga ka, balisa ka, well, ang kasunod niyan takot, or sometimes ang kasunod niyan anger, or sometimes ang kasunod niyan frustration. Kaya kahapon or last week, tama lang yung message na narinig natin. Peace, be still. Sabihin mo ulit sa katabi mo, peace, be still. Now, let me ask you this question. Uy, pakihawakan ng konti iyon. Okay. B, ikaw. Hawakan mo yung nasa projector. Para, iyan. Yo, kita niyo po. Okay, ano yung nakasulat? Questions. Okay, anak, dyan ka na lang ha. Huwag kang gagalaw ha. Pag gumalaw ka, ewan ko. Okay. Now, let me ask you this question. What do you do when life beats you up? Ano gagawin mo kapag yung buhay mo ngayon o ang kasalukuyang buhay mo ay ginugupo ka? Okay? Yung sitwasyon po natin ngayon, lalo na po dito sa kalagitnaan ng pandemyang ito, we are all made paralyzed, iginugupo ka, wala ka. How are you going to face your life circumstances that are too overpowering you? Ulitin ko ang tanong. Ano gagawin mo o paano mo haharapin ang sitwasyon ng buhay na sobrang hirap at kinibabawang tamang word doon. Okay, now, tanong na ito, tignan po natin yung nakasulat po sa Biblia. Actually, the Bible gives us all answers to all of our questions. Kaya kung babasahin mo ang Biblia, mawawala yung confusion sa'yo. Makasagot mo ba kayo ng amen? Mawawala yung confusion mo. Mawawala yung kalituhan mo. At resulta, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sino po rito gusto uling magkaroon ng kapayapaan? Taas ang kamay. Okay, rest in peace. Hallelujah. Okay yun ah. Okay, tignan po natin ang Mark chapter 4. I believe na ito rin yung binasa natin last week. Tama? Mark chapter 4. Ito po ang sabi ng Bible. So, title ng message po natin ngayon, When Life Beats You Up. Amen? Kapag ikaw ay iginupo ng buhay. Okay. Praise God. Okay, tingnan po natin na sinasabi ng Bible. Mark chapter 4, verses 35 to 41. Okay, basahin na lang po ninyo yung Tagalog na nandito rin. Sinulat ko yung Tagalog para makita po nating lahat. Okay, kung wala kang Bible, okay, dito mo basahin. Praise God. Sabi po rito, in the same day, even when the evening was come, he said unto them, let us pass over or cross over unto the other side. Sa Tagalog, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Okay. Kita po natin, tumawid sa kabilang ibayo. Then, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. Okay. Sunod po na verse 37. Ano po sabi? 38. Okay, verse 37. Ang sabi po roon, and there
arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship so that it was now full. Tapos verse 38, and now he was in the hinder part of the ship, he was in the stern, asleep on a pillow. And they awake him and said unto him, Master, do you not care if we perish? Hello? Sabi roon, okay, pasahin ko sa Tagalog, si Jesus noon ay natutulog sa hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Naku, ang Panginoon pala, antukin, ano? Hindi. Okay. Nagpapahinga ang Panginoon. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapapahama kami? Okay, next verse. Ang sabi po rito, verse 39. Sabi po ng verse 39, and he arose and rebuked the wind and said unto the sea, Peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Wow, grabe yun. And then he said unto them, ang sabi po ng next verse, and he said unto them, Why are you so fearful? How is it that you have no faith? And they feared exceedingly, and said to one another, What manner of this man is? Even the wind and the sea obey him. Natakot sila ng labis at mangha. At sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Ang hangin at lawa ay sumusunod sa inuutos niya. Amen. Praise God. Now, let me share you my main emphasis for today. Yung aking pong one main point. Okay. Ano po yon? Ito po gusto kong i-memorize nyo. Okay, merong English, merong Tagalog. Mas maganda i-memorize mo pareho. Okay, ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis ngayon pong umagang ito. Okay, when life's waves are over your heads, remember, they are still under God's feet. Hello, ulitin ko. When life's waves are over your heads, remember, they are under God's feet. Sa Tagalog, ito po yung sinasabi. Okay, sa Tagalog, kung ang alon sa iyong buhay ay lampas o lumalampas na sa iyong ulo, iyong tandaan, ang mga ito'y nasa ilalim pa rin ng paanan ng Diyos. Hello, anong ibig kong sabihin doon? Okay, maintindihan po natin yan maya-maya. Now, tignan po natin muli yung mga itinuturo ng Panginoon dito po sa mga talata na binasa po natin. Napakahalaga na maintindihan po natin ito. Balikan po natin. Pagdating po sa verse 35, ano sabi ron? On the same day, even when the evening was come, he said unto them, Let us cross over to the other side. Anong ibig sabihin dyan ng Panginoon? Now, let me tell you this. Life is a journey. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang buhay ay isang paglalakbay. Okay, mahalaga na maintindihan natin yan. You have a starting point and a finishing or a finish line. Meron kang isang lugar na kung saan doon ka magsisimula, meron kang hangganan. At hindi po doon nagtatapos. Life is a continuing journey. You have to the cross to the other side. Sabi mo nga sa katabi mo, kailangan mong tumawid sa kabilang ibayo. What is Jesus trying to say to us tonight or today? Napakasimple. You have a destiny. You have a destination. Sabi mo nga sa katabi mo, meron kang lugar na dapat mong mapuntahan. Now, you must reach your promised land. Lahat tayo ay meron kani-kanyang promised land. Maring sa mga oras na ito, nahihirapan ka. Maring sa mga oras na ito, sabihin na natin, nag-i-struggle ka. But this is the good news. Kapatid, may planong maganda ang Diyos sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, may plano ang Diyos sa buhay mo. Okay, so listen to this. You must reach your destination. Kailangan mong maabot yung destination mo. In what way? No, ito tandaan po natin. Frustration is always the result of not reaching your goal. Kapatid, kapag hindi mo naaabot yung goal mo, kapag hindi mo naaabot yung hangganan mo, ang natural na mararamdaman mo, mapofrustrate ka. Pakiramdam mo, nabigo ka, at talaga namang nabigo ka kasi hindi mo naabot yung dapat mong maabot. Naintindihan po ba natin? Pasensya na po kayo, high pitch po ako ngayon kasi excited po ako. Excited ba kayo? We, hindi ako maniwala.
Hindi ko nakikita yung ngiti nyo kaya hindi ako naniniwala excited kayo Aha. Yun na nga Hello, may kausap pa ho ba ako? Okay. So, hindi mo kasalanan na ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo na kung mamamatay kang mahirap. Hello, may kausap pa ho ba ako? Naintindihan niyo po yung sinabi ko? Hindi mo kasalanan ipinanganak kang mahirap. Pero yung mamatay kang mahirap, ibang usapan yan. Hello? It simply means hindi mo inaabot yung bagay na itinakda ng Diyos para sa iyo. Amen. Now, pagdating po sa verse 36, ito yung mapapasa po natin. Ito, pakinggan po natin Verse 36. Ang sabi po rito, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also ships or other little ships with him. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangka na nakisabay sa kanila. Makinig ho kayo. Now, alam niyo po, in your life's journey, you have got to have someone. Kapatid, kailangan may kasama ka. Hello? Sabi ho ng Biblia, hindi ho mabuti para sa isang tao ang nag-iisa. Hello? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, kailangan kita sa biyahe ko sa buhay. Ayaw, hindi pwede mag-isa ka. Teka muna, para yatang ako tinatamaan na. Amen. Bukas makalawa, meron na rin akong kasama. Actually, nakita ko. Kuya mo lang. Okay, nakita ko na yung makakasama ko kilala ni Kuya Mulong yun. Okay. Praise God. Okay, now listen to this. You don't need to face. Ayan, pupipiyaw na naman. Okay, you don't need to face all of your life's circumstances all alone by yourself. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng sitwasyon sa buhay mo nang nag-iisa ka. Hello? Bakit? Eto, kapatid, in your life's journey, take Jesus with you. Amen? Sa lakbayin mo sa iyong buhay, isama mo si Jesus. Ang sarap na kasama ang Panginoon. Alam niyo po, there are times, alam niyo, siyempre, nag-iisa ako sa buhay, minsan nalulungkot talaga ako. Minsan nade-depress talaga ako. Ito, tandaan niyo, kahit pogi ka, kahit maganda ka, made-depress ka. Normal yan pagdadaanan mo sa buhay. Habang lumalaki ka, masusugatan at masusugatan ka. Yun nga lang, kapag inalagaan mo ang sugat mo, ibang usapan yan. Sa halip na pahayaan mong gumaling yung sugat mo, binibaby mo yung sugat mo, kapatid, ibang usapan yan. Pinapahirapan mo ang sarili mo. Okay, thank God, we have God. Salamat sapagkat andyan ang Diyos. Pinangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya may kasama ka rin. May kasama ka pa rin. Sino yung kasama mo? Ang Diyos. Kaya lang yung iba, ayaw nilang kasama ang Diyos. Gusto nila yung babes nila. May kausap pa ho ba ako? Dapat si Lord muna ang kasama mo. Dapat si Lord muna ang samahan mo. Sabi mo nga sa katabi mo, si Lord muna ang samahan mo. Ayun, maganda na nagkakaintindihan tayo. Amen. Praise God. Salamat sa Diyos. Andiyan ang mga pamilya natin. Kaya, hanggat kasama mo ang pamilya mo, maging masaya ka. Instead na lagi kayo mag-away ng parents mo, o yung anak mo lagi mong awayin, magkasundo na lang kayo, dahil hindi habang panahon magkasama kayo. Sabi nila, walang forever. Ano mo kinalaman noon? Okay. Kapatid, napakahalaga ng families natin. Hindi lamang yan, pati kaibigan mo. Kaya pagkasama mo sila, spend quality time with them. Instead na kasama mo ka sila, nakahawa ka naman sa cellphone mo, konti na lang madadapa ka, dahil nakatingin ka lagi sa cellphone mo, hindi.
Pick up natin. Okay. Let's serious. Kapatid, na kapag naglalakbay ka sa iyong buhay, kasama mo si Jesus. Ulitin ko, siguruhin mo na kasama mo si Jesus. Amen. Praise God. Now, ito, sunod na verse. Tignan po natin, ito medyo nakakatakot. Verse 37. Sabi roon, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Sabi rito sa King James Version, and a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. Now, tignan po natin. As we move along in our journey, something unexpected may come. Sa paglalakbay mo sa iyong buhay, may mga bagay na hindi mo inaasahan na tiyak na darating. Meron at merong darating. Nakaka-relate ba kayo? Ang saya-saya mo kahapon. Kinabukasan, biglang nag-iba yung timpla mo kasi merong ibang dumaan. Merong ibang pangyayaring nangyari. Kaya nag-iba bigla yung timpla mo. Ako, isa lang ang timpla ko. Ang timpla ko ay tatlong kutsarita ng creamer, 3 kutsaritang asukal, 1 kutsaritang kape. Yun ang timpla ko. Timplang Starbucks yun. Hello, may kausap ako ba? Ayan, alam mo na ha. Okay. Yun po yung normal na timpla ko ng kape. O pag gusto ko naman ng matapang-tapang, yung tapang ng kapeng nanununtok, ang nilalagyan ko po ng 2 kutsarita. Ba't ba tayo napunta sa kape, ano? Okay. Okay, so, great storm of great windstorm. Isipin niyo yan. Yung sinasabi po itong great windstorm, yung word po na storm, it's about a sa bagyo. Tama ko ba mali? Ito po yung season dito, season po ng tagbagyo sa bansa po natin. Alam niyo po ba kung ilang bagyo ang dumadaan sa Pilipinas sa loob ng isang taon? Mahigit po sa 10. Isipin nyo. Nakakatuwa nga po, bagamat ang mga Pilipino, binabagyo na ng lahat, binabagyo tayo, isang camera lang ngingiti na. Hello, isang camera lang ang katapat ng isang Pinoy, ngingiti na yan. Yun ang kagandahan sa mga Pinoy eh. Kahit grabe po yung pinagdadaanan natin, nagagawa pa natin ngumiti. Hello? Pero merong isang dahilan na dapat ka talagang ngumiti. Merong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay sa iyo. Tinapos niya ang lahat para sa isa krus. Ngumiti ka dahil merong Jesus. Amen. Praise God. Now this great storm is a great storm of wind. Ito po ay violent agitation and the stream of air na ito po'y para yatang ipo-ipo. Nagsalubong ang mainit at ang malamig na hangin. Kaya nagkaroon ng tinatawag po nating violent agitation. Okay? At naging mapanganib yung ganitong klase ng hangin. At sabi rito, yung storm na ito, it is a great windstorm. From the word megas. Ibig sabihin, something that is strong, something that is full of force. Isipin mo yung bagyo na dumaan at hinarap nila noon, hindi basta bagyo. Konting ihip lang nito, pwede pong ibaliktad yung kanilang sinasakyang bangka. Now, dumaan ka na ba sa isang problema, sa isang sitwasyon ng buhay, na isang simpleng pagkakamali mo, kung hindi ka magiging maingat, pwedeng masira ang lahat. Grabe ano? Ano gagawin mo kapag ganyan yung sitwasyon na haharapin mo? Okay, so we're talking about a storm which is powerful enough to turn your world upside down. Minsan may mga problema dumarating sa buhay natin na talagang babaliktarin niya ang takbo ng buhay mo. Hindi makakibo. Nakaka-relate ba? Hallelujah. Sabi ron, and the waves beat into the boat. Beat. It means epibalo sa salita kong
salitang Griego, which means to throw upon, usually with more force. Naranasan mo na ba yung problema mo? Halos itapon ka. Itapon ka sa isang tabi. Kinakaladkad ka. Tama si Ma'am Mirna doon. Ayun lang. Praise God. Isipin mo yun. Yung ganong klaseng problema. Ay matakot ka pag si Albert ang nadapat dumagan sa'yo. Sigurado mahirapan ka. Hello? Praise God. Now, ang sabi roon, yung bangka dahil ito po ay binabayo ng malalakas na alon ng tubig, it was already filling. It was now full. Water fills full the entire boat that it would sink. Kumbaga, siguro yung mga alagad, kinakanta na nila yung Killing Me Softly with this song. Di ba may mga problema na ganun eh? It kills you softly. Ang hirap, no? Praise God. Pero balikan natin yung atin pong one main point. Okay, balikan natin. Life's waves are over your heads. Remember, they are under God's feet. Ulitin ko. When life's waves are over your heads, remember, they are under God's feet. Kung ang alon ng buhay, kung ang alon ng buhay ay lumalampas o lampas na sa iyong ulo, iyong tandaan, ang mga ito'y naisailalim lang ng paanan ng Diyos. Anong ibig sabihin nito? Kapatid, God controls everything. Amen? If you are in God's hands, you are safe. Kapag ikaw ay nasa kamay ng Diyos, kapatid, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat mangamba. Safe ka. Amen? Praise God. Now, gaya po ng aking sinabi, as we go along our journey, different circumstances and situation may arise. Okay? Sa kalagitnaan ng ating paglalakbay, may mga sitwasyon o pangyayari na biglang dating. Wala tayong kamali-malay. Nalilika ng sobrang pangangailangan at problema na masyadong malaki para sa atin na hindi agad nawawala o natatapos. Sipin mo yun? Praise God. Pero tingnan natin si Jesus. Sabi roon, he was sleeping in a pillow at the stern of the ship. Pero ano yung reaksyon ng mga alagad? Ang sabi ng mga alagad, Teacher, do you not care that we are perishing? Alam niyo po, ito yung kadalasang reaksyon ng karamihan sa atin whenever we have problems. Hello? When things like this happens, it feels like God doesn't care. Kapag may mga mabibigat na sitwasyon dumarating sa ating buhay, may mga mabibigat na problema dumarating sa ating buhay, pakiramdam natin para bagang walang pakiramdam. Ang Diyos sa iyo. He cares for you. Iniisip ka ng Diyos. Hindi mapakali ang Diyos kapag nakikita niyang nahihirapan ka. Yan ang totoo. Praise God. Now, sunod na verse. Nahihirapan na yung mga alagad. Dahil sa bagyo na kanilang
hinaharap at pinagdadaanan. Nilapitan nila ang Panginoong Hesus. At ano ginawa ng Panginoong Hesus? Sabi po ng next verse. Pero sabi roon, yan, verse 38. Okay, Panginoon, hindi ba wala ba kayong pakialam na kami pero kapatid, nagmamalasakit ang Diyos. Ang sabi po rito ay ganito, 1 Peter chapter 5 verse 7. Give God all your work